previous na video natin, gumawa tayo ng dynamic dot. Okay, ito yung ginawa natin. Okay. So ngayon naman, ang gagawin natin is gagawa tayo ng dynamic window. So meron na tayo dito drawing ng dynamic, gagawin natin dynamic window. Okay. So, edit lang natin ng konti. Okay. So bago natin gawin yan, kailangan i-convert muna natin to kagaya ng ginawa natin sa dynamic door natin na block. So to do that, simply type P, enter, pick a point. We will pick a point, then select object, select the object, enter, then pangalanan natin na dynamic window. So WD or DW. Okay. Then hayaan natin naka-check yung open in block editor para kapag in-open natin na to, automatic mag-open na siya doon sa automatic pupunta siya sa block editor. So click natin yung okay. So nandito na tayo sa may block editor. Okay. So ang gagamitin natin na palette is nandito tayo sa block editor, particularly itong authoring palettes. Okay, so ito yun. So baling gagamitin natin na command is tools, I should say is action at saka yung parameter. So bago natin simulan na natin, gawin na natin yung linear. So lagyan muna natin ng linear yan. At sa first linear, click natin. Then, kailangan natin baguhin, right-click tayo, baguhin natin yung grips ng 1. Okay? Then, kapag okay na yan, pupunta tayo sa action, stretch natin, select natin yung distance 1. Kailangan pag click mo yung distance 1, doon ko makikita yan, yung red at saka yung yung circle na yan. Then, click mo lang, select mo dito, then, drag mo yan to select, then enter. So, meron lang naka-detail doon sa object na to or part na to ng ating block na stretch. Okay? So, tingnan natin kung gumagana. Okay? So, okay, gumagana. Pero ang problema is hindi ito gumagalaw. So, yun yung solve natin. Okay? So, natin ang kanyan. So, solve natin yan. Double click ulit natin. Para doon tayo sa may editor ulit. So, ang gagawin natin ulit is stretch ulit. Select natin ulit itong distance 1. Then, click natin ulit yung X doon. Mag-zoom in tayo. So, select natin to. So, ang isa-select lang natin is yung nasa gitna. Okay? And then, enter. Okay? Then, so, tingnan natin kung gumagana na. Check natin. So, click natin ulit ito. Okay. Hindi pa rin. So, ang problema is meron pa tayong hindi na-set na isa. Okay, so, double click ulit tayo para punta ulit sa may editor. So, kailangan itong stretch 1. Click natin yung stretch 1. So, kapag click itong stretch 1, dapat magpapakita yung sinelect nyo kanina. So, ibig sabihin, yun yung stretch 1. So, right-click tayo, properties tayo, puntahan natin yung distance multiplier. So, gawin natin 0.5 para pumagitna. So, enter natin, X, then, bukan natin ulit. So, dapat papagitna na yan. Okay. So, ganyan kadali yung paggawa ng dynamic window. So, last na lang na gagawin natin is kailangan natin maglagay ng alignment. Okay. So, alignment tayo, midpoint, magmula dito hanggang doon. Ayan. Okay. So, click natin and save changes. Okay. So, for example, kung ito na yun, meron tayong paglalagyan dito na mga doors and windows. So, ilapit natin para makita natin. Okay.
So, for example, so eto, copy na lang natin to. Select natin sa gitna para ilagay natin sa gitna mamaya. O doon sa gitna nito. Okay? Ito. Then we will resize it later on pag nalagay na natin. Okay. So, eto. Natin dito. Okay, move natin. Okay, gitna. Dito natin dapat sa gitna ng wall. Okay. So, ayusin muna natin. So, itong window, ilagay din natin sa mga window. Kuha natin yung gitna. Then, center. Center. Okay, lagay muna natin dyan. Then, click natin to. Click natin yung center doon. Okay. Move na lang natin. So, rotate natin. Okay, then copy. Copy natin. So, gitna. Okay. So, yan. Nakalagay na yung doors and windows natin. So, i-resize na lang natin. So, madali na lang yung resizing yan kasi click mo lang naman yung arrow doon. Okay? Ito naman, click mo lang yung arrow doon, punta mo na doon sa gilid. Ito, arrow, lagay natin dito. And ito naman, lagay natin yung arrow dito. Okay? And ito, okay, ipat natin to. Okay, orient natin. So, palitan natin doon. Then, dapat. Okay, ulitin din natin na resize yan. Okay. Then, resize natin. Okay. So, ganyan kadali ang maglagay ng doors and windows gamit ang dynamic block. So, copy na rin natin ito. Kanina, meron tayong nakitang problema kanina. So, ayusin na lang natin sandali. Okay. So, resize natin. Then, ito. Yan. So, meron na tayong doors and windows. So, ito kanina, click na lang natin ito. So, delete natin yan. Palitan natin ng iba. Okay. Then, click save. Okay. So, ito. Copy na lang natin ulit yan. Then, ilagay natin sa kabila. Okay, so ganoon kadali ang maglagay ng doors and windows gamit ang dynamic block. Okay, so napakadali. So yan yung paraan kung paano tayo gumawa ng dynamic block at paano natin ilagay doon sa floor plan natin. So I hope you have learned something today again. Then so that you can be updated with our video tutorial, kindly click the subscribe button below para ma-update tayo sa ating mga gagawin pang mga video tutorial. Thank you very much.